Noong na-trade si Desmond Bane, isang karaniwang sentimiento sa social media ang paghanga sa kapalit ng isang mahusay ngunit hindi superstar na manlalaro. 4 na unprotected first round picks at 2 produktibong role players sa katauhan ni Kentavious Caldwell-Pope at Cole Anthony ay isang napakagandang kapalit. Ang susi sa deal, timing. Tanungin nyo ang Los Angeles Lakers. Kapag alam ng buong liga na kailangan ng isang team na gumawa ng plano, halos imposible nang maisakatuparan ito sa makatarungang paraan. Ayon sa mga source na malapit sa Lakers at sa iba pang bahagi ng liga, hindi naging ayon sa kagustuhan ng Lakers ang usapan ukol sa mga trade dahil sinasamantala na naman ng ibang koponan ang sablay ng Lakers pagdating sa center position at ang hindi maayos na pamamahala sa kanilang mga asset nitong mga nakaraang taon. Ang kasaysayan ng mga kamakailang pangyayari ay nagpapalinaw ng leksyon. Si Jimmy Butler ay nakuha sa halagang malayo sa tunay niyang halaga matapos niyang gawing sobrang toksiko ang sitwasyon sa team hanggang sa masuspinde siya ng Miami Heat. Si De'Aaron Fox ay na-trade papuntang San Antonio Spurs kapalit ng mga kontratang hindi kanais-nais sa pangmatagalan at ilang mid-tier picks matapos niyang mag-demand ng trade dahil sa pagkasira ng sitwasyon sa kanyang koponan. Kapag na-trade man si Kevin Durant ng Phoenix Suns, malamang na ang team na makakakuha sa kanya ay hindi na kailangang magbigay ng sobrang kapalit. Kaligtaan na natin ang Luka Doncic trade, isa itong outlier sa lahat ng panuntunan. Ang punto, kapag alam ng ibang general manager sa NBA na ang isang team ay nasa ilalim ng matinding pressure na gumawa ng galaw, sinasamantala nila ito at halos palaging matagumpay sila sa iba't ibang antas. Ang nakakainis tungkol sa pagkabigo ng Lakers sa paghahanap ng center ay, sa totoo lang, dapat natuto na sila mula sa sarili nilang karanasan sa trade market kung saan alam ng lahat kung ano ang kailangan nilang gawin. Sobrang sama ng sitwasyon kapag nagtatawaran ka habang alam ng lahat ang desperasyon mo, sabi ng isang dating executive ng tanungin tungkol sa problemang ito. Alam ng buong liga na hindi lang kailangan ng Lakers ng starting center at marahil pati backup, kundi kailangan din nilang magdala ng isang manlalaro na gugustuhin ni Luka na makasama. Kailangan nilang umasa na may ibang team na makakarating sa level ng desperasyon nila para maging patas ang negosasyon. Sa unang trade deadline pagkatapos ng signing kay Russell Westbrook na naging malinaw na isa itong kapalpakan, ipinahiwatig ng mga team mula sa iba't ibang panig na handa silang kunin ang malaking kontrata ni Westbrook kapalit ng ilang first round picks. Pagsapit ng tag-araw, matapos hawakan pa rin ng Lakers si Westbrook at sayangin ng isang buong season, inakala ng marami na tiyak nang iti-trade nila siya bago magsimula ang susunod na season. Pero hindi pa rin nila ginawa. Mababa pa rin ang mga offer, kaya pumasok na naman sila sa isa pang season kasama ang problemang yon at sa huli ay na-trade din siya sa deadline. Sa unang tingin, tila maganda ang naging kapalit ng deal, ilang buwan ni Malik Beasley, 1 taon o higit pa kay D'Angelo Russell at si Jared Vanderbilt na ngayon ay may isa sa pinaka-negatibong kontrata sa buong liga. Mas maganda sanang ginamit ni Pelinka ang karagdagang pick para makuha sina Miles Turner at Buddy Hield mula sa Indiana Pacers. Pero isa na lang itong what if moment na marahil ay hindi na makatulog ang ilang fans ng Lakers. Ihambing ito noong nakuha nila si Dorian Finney-Smith na 1 taon bago yon ay tiningnang may halaga na katumbas ng kahit isang first round pick. Nakuha siya ni Pelinka nang hindi kailangan magbigay ng kahit isang pick, isang deal na maraming pumuri. Sa pagkakataong iyon, alam ng liga na iti-trade ng Lakers si Russell pero wala silang desperadong positional need katulad ngayon. Ayon sa mga source na malapit sa team, ang panloob na plano ay i-trade para sa kanilang starting center at sinasabing kinausap na nila ang ibang teams tungkol kina Nick Claxton, Robert Williams, Walker Kessler at iba pa, at pagkatapos ay gamitin ang taxpayer mid-level exception para sa kanyang backup. Sina Brook Lopez at Clint Capela ang mga pangalan na madalas ikonekta sa Lakers. Maganda ang plano at malamang na maisakatuparan nila ito, ngunit dahil sa lantad na desperasyon sa posisyon, magiging mas komplikado ito kaysa kung hindi nila pinabayaan ang center position sa mga nakaraang season. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, umuugong ang mga usap-usapan tungkol sa posibleng trade ni Giannis Antetokounmpo matapos muling matalo ang Milwaukee Bucks sa unang round ng playoffs laban sa Indiana Pacers.
Sa kabila ng isang MVP caliber na season, nagpakitang gilas pa rin si Antetokounmpo sa serye laban sa Pacers kung saan nagtala siya ng average na matapos muling matalo ang Milwaukee Bucks sa unang round ng playoffs laban sa Indiana Pacers. 33 points, 15.4 rebounds at 6.6 assists per game. Gayunpaman, ang standout performance ng dalawang beses na MVP na pinakatampok ang 30 points, 20 rebounds at 13 assists, triple-double in Game 5 ay hindi naging sapat upang maisalba ang Bucks na natalo sa serye sa score na 4-4 sa isa. Ang kabiguang ito ng Milwaukee, pangatlo na sa sunod-sunod na seasons, ay nagbunsod ng mga tanong tungkol sa kalidad ng kanyang mga kakampi at ang direksyon ng koponan. Dito, nagsimulang umusbong ang mga bulong-bulungan na baka nais na ni Antetokounmpo ng panibagong simula sa ibang koponan kung saan ang Toronto Raptors ang pinakahuling team na naiugnay sa kanya, ayon sa ulat ni Doug Smith ng Toronto Star. Subalit sa kabila ng mga chismis na maaaring seryosong sumubok ang Toronto na kunin si Antetokounmpo, nilinaw ng Bucks superstar kamakailan na plano niyang bumalik sa Milwaukee ayon sa Eurohoops. Matapos ang pahayag na ito, nagsalita si Milwaukee Bucks head coach Doc Rivers sa isang episode ng Bill Simmons podcast para tugunan ang mga haka-haka at tinawag niyang katawa-tawa ang mga trade rumors. Noong nakaraang offseason, matibay ang paninindigan ni Mike Dunleavy na panatilihin ang batang core ng Golden State Warriors dahil sa kanyang pag-aatubiling i-trade sina Jonathan Kuminga, Moses Moody at Brandon Podziemski. Hindi nila nakuha ang ilang malalaking pangalan tulad ni Paul George at Lauri Markkanen. Ngunit matapos ang masakit na pagkatalo sa ikalawang round ng playoffs ngayong taon, tila napagtanto ni Dunleavy na baka hindi sapat ang kasalukuyang estratehiya upang muling makamit ng Warriors ang kampeonato. Dahil dito, mas handa na siyang magsakripisyo ngayong off-season na naglalagay sa kinabukasan ni Moody at Kuminga sa alanganin. Ayon sa veteranong reporter na si Pasha Mardan, ang Golden State Warriors ay nagsagawa na ng internal discussions tungkol sa pag-package kay Moses Moody sa mga sign and trade na senaryo kasama si Jonathan Kuminga. Nakatakdang simulan ni Moody ang unang taon ng kanyang 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $37.5 million next season. Dahil dito, perpekto siyang isama sa isang trade package para makuha ang isang mas malaking bituin. Sa kabilang banda, tapos na ang 4 na taong kontrata ni Kuminga at siya ay magiging restricted free agent. Ibig sabihin, pwedeng i-match ng Warriors ang anumang offer sa kanya. Pero, tila, mas pinipili nilang gawin itong bahagi ng isang sign and trade para palakasin ang core ni na Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. Ang kombinasyon ni na Kuminga at Moody, dalawang batang manlalaro na may malaking potensyal, ay maaaring mag-open ng maraming oportunidad para sa Warriors na mapabuti ang kanilang roster. Bagamat inilantad ni Mardan ang intensyon ng Warriors kay Moody, kanyang nilinaw rin na ito ay mga paunang pag-uusap pa lamang at wala pang anumang malapit nang mangyari. Ayon kay Michael Scotto ng Hoops Hype, ang Chicago Bulls at Miami Heat ay dalawang koponan na dapat bantayan pagdating sa mga sign and trade talks kaugnay ni Kuminga. Sa katunayan, nagkaroon na raw ng pag-uusap ang Bulls at Warriors tungkol sa isang posibleng Kuminga trade noong mid-season trade deadline nitong Pebrero. Sa usapang iyon, makukuha sana ng Warriors si Nikola Vucevic kapalit ni Kuminga. Bagamat hindi natuloy ang naturang transaksyon noon, maaaring balikan muli ang deal na yon ngayong off-season.